ka-Republic, magtapatan tayo. Mag-usap tayo ng puso sa puso, ika nga. Gaya ng marami, kabado tayo pare-pareho para sa kampanya ng Gilas Pilipinas ngayong third window ng FIBA World Asian Qualifiers. Alam naman nating lahat, ang dalawang dambuhalang Oceanian teams, ang New Zealand Tall Blacks at ang world-class na Australia Boomers, ay makakalaban ng ating national team. Pwera sa mga buzzers na may talangka sa kanilang bungo, tayong mga Pinoy ay umaasang makakanakaw ng panalo ang Gilas. At ngayong araw, June 28, isasabak na ni Team Kau ng ating national team sa kanilang unang exhibition match laban sa Manawatu Jets para subukan ng bagong diskarte. May himala ba tayong aasahan? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, sa mga hindi pa nakaalam, ang Gilas Pilipinas ay kasalukuyan ng nasa New Zealand matapos ang kanilang 4 na araw na training camp sa Brisbane, Australia. Hindi lang ang kupunan ng New Zealand ang kalaban nila doon, kundi ang panahon. Winter season ngayon doon kaya sobrang ginaw. Kaya naman sobrang napakahalaga nitong tune-up game nila laban sa Manawatu Jets ng New Zealand National Basketball League para rin makapag-adjust ang kanilang mga katawan sa lamig habang pina-fine-tune ang kanilang chemistry. Pero heto ang malaking problema. Ang masakit na katotohanan na sa ngayon, wala sa roster ng Gilas sina Quintin Millora Brown, nakatatapos lang ng back surgery. Wala rin sina CJ Perez at Scottie Thompson dahil sa kanya-kanyang health issue. Teka lang, sasabihin nyo siguro, banggitin mo rin si Kai Sotto. Oo nga, wala rin si Kai Sotto, pero hindi na tayo naninibago. Lagi itong may dahilan pagdating sa Gilas. Kesyo una raw sa mga priority niya ang kanyang NBA dream, kuno. Noon ay isa ito sa mga paborito nating i-content, pero mula nang lagi na itong nag-aalibay ng kung ano-ano para di sumama sa national team, para sa akin lang naman, hindi na siya dapat isama sa lineup ng Gilas. Pero mabait sa kanya si Coach Team Kau at ang Samahang Basketball ng Pilipinas. Ngayon na walang NBA team na nagpakita ng interes kay Sotto, sinabi ng Gilas coach, nakahanda silang isama pa rin ito sa lineup ng ating national team. Sinasabi ng mga handlers ni Sotto, he choose another path. Mukhang hindi ito totoo. Ang totoo, kailangan nilang mag-isip ng ibang path o daan dahil hindi sila binagyan ng daan sa NBA Summer League. Anyway, wag na natin siyang pag-usapan dahil para sa vlog natin, hindi na siya worth pag-usapan dahil wala siyang nasyonalismo o yung pagiging makabayan. Purong Pinoy siya pero talo pa siya ni Quintin Millora Brown na 1/4 Pilipino na lang. Naglaro si QMB noong second window. Kung wala siyang injury, tiyak na maglalaro ulit siya ngayon para sa Gilas. Ngayon nga ay kulang sa bigs ang ating national team. Maiiwan ang bigat ng tungkulin sa frontline ng Gilas kina Junmar Fajardo na tutulungan ni na Justin Baltasar at ang former UEAP Finals MVP na si Mike Phillips. Alam natin na di natin kayang abutin ang height ng Tall Blacks at ng Boomers. Ngunit sa bilis at hustle ni Mike Phillips at ng very talented na si Balti Baltasar, pwede nating magulat ang alinman sa dalawang higanting team. Ngayong araw ay exhibition game ng Gilas laban sa Manawatu Jets. Dito unang masusubukan kung kakayanin ba ng bagong rotation na ito ang physical play ng New Zealand at Australia. Nasa lineup ng Manawatu Jets si Corey Webster at ang kapatid nitong si Ty Webster. Nakatatak sa isip ng mga Pinoy itong si Corey Webster dahil siya ang Tall Blacks player na nagtungayaw sa social media nang matalo ng Gilas ang kanyang team noong November 2024. Nagpost si Corey Webster ng cooking show. Pinaburan daw ng mga referee ang Gilas sa laro nilang iyan sa Maynila. May naaalala tayong team naman dito sa PBA. Pag nananalo ang Hinebra, iyan din ang kanilang kuda. Kinampihan daw ng mga referee. Walang ganyang kuda ang mga fans ng Gin Kings kapag natatalo. At ngayong araw nga, sa isang exhibition game ay makakalaban ng Gilas ang Manawatu Jets. Hindi lang natin sure kung maglalaro dito si Corey Webster. Wala rin siya sa official roster ng Tall Blacks na inilabas ni Coach Jod Flavel.
Ang kapatid niyang si Ty Webster ang nasa roster ng New Zealand na makakabakbakan ng Gilas on July 3. Exhibition game ito at asahan dito'y hindi ilalabas lahat ni Timkaw ng kanyang mga alas. Tiyak na may mga scout ang Tall Blacks sa naturang exhibition game. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa iyo, Borlagatan Donald, mula dyan sa Singapore. Salamat idol, lagi kang nariyan. At sa iyo rin, Alfredo Cristobal at sa kanyang wife na si Rona Montesa. Shout out sa inyong mag-asawa. At sa iyo rin, Narciso Udan. Iyak nyo na lang yan, TNT fans, sabi niya. At sa iyo rin, Nora Noya. Hi po idol, kumusta po kayo? Mabuti naman, kumusta ka rin? At sa iyo rin, Norman Flores. Salamat idol, hindi ka nawawala. At sa iyo rin, Sosimo Aala, mula dyan sa Tagaytay at sa kanyang mga apo. Shout out sa inyo. At sa iyo rin, shout out Ray Arabic. Hindi makamove on ng mga talangka, sabi niya. At sa iyo rin, shout out Joby Makilang. Hindi raw matanggap ng mga haters. At sa iyo rin, shout out Hari-Hari. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.